Pre, una-una, bloodline. Importante talaga yan. Kahit anong sabihin natin, bloodline ang number one. Kailangan kasali tayo sa ganitong race. Talaga, kailangan may matibay tayo na bloodline. Pangalawa, puro doon sa mga kinakain. Papasok ko dyan ng management. Pagkain natin. Pag napakain natin sa ibon, yung mga vitamins. Importante yan. Puro training. So, ano rin ako mag-training. Siyempre, bottom line, kailangan lock din tayo. Kailangan hand in hand lahat. Pwede, dito sa kalapate, hindi tayo pwede umasa sa swerte. Sa manok, baka sakali, pwede swerte. Pero dito sa kalapate, hindi ako aasa sa swerte. Kailangan pagtrabahuin mo para swertehin tayo. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Good day mga ka-advance hobbyist. So ngayon po ay ating Loc Visit 101. So ang bibisitahin natin ngayon, isa sa mga Board of Trustees ng PHA at isa sa mga legendary members ng PHA siyempre na nag-produce na maraming overall champion sa mga clubs and then siyempre sa PHA. So ngayon bisitahin natin siya. So makikilala nyo kung sino ang ating guest ngayon sa Loc Visit 101. So let's go! Hi boss! Ayan, hi boss! Thank you po! Ayan, so tuloy po tayo. So mag-loc visit tayo kay Boss Anson. So ayan. Sir, thank you po sa chance po na ma-loc visit namin kayo. So, i-tour niyo po kami sa loc po ninyo. No Sige problem. Po. Tara guys, let's go. Good morning. Ako si Anson Ong, no? Member ng PHA since 2002. Up to now, bali isa ako sa mga Board of Trustees ng PHA and plaking rin ako bali hawak ko ang plaking ng PHA. Actually, naging serious ako is 2002 talaga. 2002, sumali na ako kagad sa PHA. Pero bata pa ako, talagang mahilig na ako sa basta kalapate, ibon, basta birds, ganun. Pero dito ako talaga na sa kalapate, nahilig. So, influence din nung kaibigan ko, si Manuelo Lu. Ayun, kumpare ko yun Yan ang malaking influensya sa akin, sobra. Ngayon naman, siya naman ngayon, nagkakalapate, bumalik. Ako naman ang nagbibigay sa kanya ng kalapate. Ang talaga pinakaunang bloodline ko, talaga galing kay Mariano Lee. Okay, Mariano Lee, then, syempre, pagbago ka, medyo aggressive ka kumuha ng bloodline Mariano Lee, then nakakuha na ako kila Rayso, kay Tomiso, saka kay Ayan Chua. So, yun ang pinaka ng mga sinauna kong bloodline. Kasi paano ba natin sabihin? Pagkatao ko, palaban ako Parang una, hobby. Siyempre, natatalo ka ng una. So, doon yung yung na mag-strive na umayos. Diba? Marami kasi kaming marami akong natatanungan. Dati long cut pero ngayon shortcut na Marami ng ngayon sa search mo lang, i-google mo lang, sasagutin ka na. Si GPT, sasagutin ka rin. So, medyo yung mga fans here ngayon, medyo shortcut na. Nung panahon namin, puro long cut. Actually, hindi naman kasi kung bibili ka, wala namang problema. Pero, syempre, dapat doon sa tamang tao. Mabilis naman bumili, kaso doon nga sa tamang tao dapat. Which is, napuntahan ko naman, pinsan ko si Ray, so nag-guide din ako ni Ray, malaking bagay. Tsaka si Ayan Chua, malaking bagay sa akin. Yung unang panalo ko sa PHA, meron ako isang talagang pero hindi kay PHA, kasi naglalaro rin ako dati kay PFC, okay? Yun ang medyo magandang panalo ko nun. Bali, na-solo ko yung superset. Tapos, basta Tacloban, dalawa lang kami nagpa-uwi. Isa butas yun sa akin live. So, na-solo ko yung premyo. So, siguro, one of the biggest achievement na nakuha ko. Ibang feeling, syempre. Parang, sobrang saya. Si Pacquiao. Ito. Si Pacquiao. Ito. Si Pacquiao. Actually, nanalo na rin ako superset sa PHA. Pero yung greatest so far, ito. Nung time na yun, ito. Patay na ito. Nung time na to, may boxing si Pacquiao at si Cotto. At the same time, parang napakyaw ko to. Napakyaw ko yung premyo So, Pacquiao ko to, parang gano'n. Mga nakuha ako kay Tomiso, may ilang pirasong nanalo. Kay Ray marami ako kasi majority ng ibon dito
talaga marami galing kay Ray. Ngayon, syempre, andyan na yung mga kaibigan. Marami ng bloodline na pumapasok. Harry C, meron din ako. Kila Henry Tan, Nixon C. Actually, swerte ako mamili ng ibon. Nagpa-ano ang pipa. Nagpa-auction dito ang pipa nung 2019 ata. Dalawa lang binili ko. Chan Merlin at saka Jelema. Which is yung dalawang yun nanalo na sa akin. Itong dalawang ito, pares kakto okay? Kaya si Ray, kasi meron si Ray na, pag may ayaw na inakay si Ray, sabi ko kay Ray, wag mong patayin. Ako magtatanggal ng singsing. Singsing lang naman gusto niya Ako magtatanggal ng singsing, balik ko sa yung singsing. Bigyan mo sa akin yung inakay. Sabi ni Ray, sige, walang problema. Which is, tinanggalan ko yung dalawang ibon niya, dalawa yun. Sabay ko tinanggalan. Tinanggalan ko ng ring, binigay ko sa kanya yung ring, ginamit ko. Nag-produce tong dalawa. Binangga ako dito sa imported kay Etienne Marlin at saka kay Jelema. So, 4 na panalo na binigay sa akin. Siyempre, una-una, bloodline. Importante talaga yan. Kahit anong sabihin natin, bloodline ang number 1. Kailangan pagka sasali tayo sa ganitong race, talaga kailangan may matibay tayo na bloodline. And pangalawa, siguro doon sa mga kinakain and papasok ko dyan ng management. Yung pagkain natin, pag napakain natin sa ibon, yung mga vitamins. Importante yan. And siguro, paka-training, medyo rin ako mag-training. Siyempre, bottom line, kailangan may luck din tayo. Kailangan hand in hand lahat yan. Hindi pwede, dito sa kalapate, hindi tayo pwede umasa sa swerte. Sa manok, baka sakali, pwede. Swerte. Pero dito sa kalapate, hindi ako aasa sa swerte. Kailangan pagtrabahuin mo para swertehin tayo. Halika, pasyal kita sa loft ko. Pakita ko sa mga sections ko, halika. Ito muna, unahin na natin, nandito tayo. Ito, mga, parang pinaka-nursery ko ito Ito yung mga south ko na ito. South, okay? Mga south na inakay. Plus dito, nag-breed din ako ng konti kasi medyo masikip na sa taas. And then, ito, dapat kulungan to. Nakiusap si paring Henry Tan. Dito muna nilagay yung mga ibon niya. So, parang nakikitira sa akin yung ibon ni Henry. Yun. Tapos, dito ang flyer slope. Halika. Pag medyo, na yung south, medyo malalaki na sila, dito ko sila nilalagay. Dito. Okay. Ito south to. Tapos, dalawang section to, south, and then, ito yung north ko. North. Dito yung north ko. Kakhen, hiwalay ako mag-alaga. So, pagtapos na itong north ko, tutulak ko yung south, kasi isa lang ang ang labasan ng ibon. Yung pinaka-trap ko, isa lang. So, lilipat ko sila dito, which is medyo abala, medyo hassle, pero okay lang. Sanay naman na yung mga tao. Yun. Ito yung mga cock section. Hen section to, hen section. Hen section. Tapos doon, cock section. Dito sila nagagaling. So, baba doon, dito, bubuksan ko dito. Ayan, pasok na sila. Yung pinaka-pad ko nasa taas. Good. 20 tinayo ko to 2016 yata or 17. Pero before ako lumipat dito, may loft ako sa Miller. Doon talaga yung loft ko. Tapos nung tinayo ko dito, tsaka ako nung lumipat dito. Kaya may isang season sa PHA, parang huminto ako Pero isang season lang. So 2016 or 17 ko to tinayo. Actually kasi itong loft na to, yung design nito is Taiwan loft So kahit pa paano, meron ding konting kopya kay Konsi Egay. Kay Konsi, medyo ganito rin ang forma, malaki lang. Ayun, Taiwan style kasi ito. Kahit yung luma ako, ganito rin. Kasi for me, mas mabilis gumalaw. So, ayun, kaya ganito pinagawa. Dito, kasi 4 na section ito, plus, bali 6 na section. So, each section, siguro kaya ng 50. So, 300. Pero hindi naman ako naglilipad ng 300.
Pagka naglipad naman ako is, pag north, let's say, maximum 60 to 70. South, ganun din. Dito na lang ako kay PHA lumilipad. Pwera lang summer, nakapaglipad ako ng NHPC tsaka BBCM. Summer yun. Pero di naman ako nagbabantay kasi na summer. Pag summer, binibigay ko na lang sa mga tao para hindi sila tamarin. Kaya, pero itong this year, hindi ako naglipad ng summer. Palagi ko sinasabi ito. Ever since na pag may nagtatanong sa akin o may nag-vlog, ang lagi ko sinasabi, palagi kayo kumuha dun sa fan share mismo or dun sa talagang naglilipad ng ibon. At least hindi kayo lolokohin. Kasi pagka kumuha kayo kay ganito, sasabihin, ibon ni ganyan, mabilis mag-invento. Hindi kagaya pagka kumuha ka mismo sa mismong fan share na nananalo, at least mas may potential na manalo ka rin.